1 na radio network ng bayan. RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, low pressure area halos hindi nagbago ng posisyon. Mga patay dahil sa sama ng panahon na yan sa Mindanao, umabot na sa 14. Address at negosyo ng tinaguriang smuggling king, hawak na ng NBI. Singil ng Generation Company sa Meralco, pinasasama sa TRO ng Supreme Court. Meralco ay paglabag sa paniningil sa mga consumers. Lumabag talaga sa batas ang Meralco na pinabayaan ng ERC sapagkat ang Meralco ay naniningil na nang hindi niya pa naman binabayaran yung kanyang obligasyon. Mga alahas ni dating First Lady Imelda Marcos pinababawi ng Sandigan Bayan. Ditang negosyo ang Pilipinas kinilala bilang Best Tropical Island Destination ng Shanghai Morning Post. At balita sa ibayong dagat, yung 4 kataong sugatan sa isang pagsabog sa China. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ngayon ng Martes, Enero 14, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. O si Buddy Oberas, live na live, DZWT 540 RMN Baguio, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXND 927 RMN General Santos, at UARI 774 RMN Iloilo. Ay pa rin international via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Unahin natin ang weather today. Mga kasama, halos hindi po nagbago ng posisyon yung LPA, low pressure area. At asahan pa rin ang patuloy na pagulan sa Mindanao, ilang bahagi rin ng Visayas at Bicol. Ayon sa Pag-asa, ito dahil sa malakas na amihan o northeast monsoon sa West Philippine Sea at karagatang Pasipiko na siyang tumutulak sa sama ng panahon. Una nang itinaya na pahilaga na o sa direksyon po ng Bicol yung tungo ng LPA. Ngunit inaasahan sa susunod 2 araw, babagtasin ng LPA ang Visayas at magtutungo sa West Philippine Sea. Huling namataan ng LPA sa layong 60 kilometers, hilaga ng Butuan, na posible pa rin maging bagyo habang papalabas ng bansa. Asahan ngayong araw ang patuloy na pagulan sa Mindanao, Bicol Region, Central Eastern Visayas, dahil sa LPA na yan habang magpapaulan din sa bahagi ng Northern at Central Luzon ang amihan. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nadagdagan pa ang bilang na manasawi sa baha at landslide na dala ng low pressure area sa Mindanao, kung saan umakyat na ito sa 14 habang 13 pa ang nawawala. Ayon po sa Office of Civil Defense sa Region 11, kabilang sa 14 na nasawi ay kinalalan sina Misael Cabales, Ramil Ligaspi, Nino Madindin, Alfredo Moses at Troy Baron, na natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Bangol, Tarragona, Davao Oriental. Nasawi rin sa landslide sa barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental ang biktima si Boy Arenas, habang patay naman sa flash flood matapos na anurin ng umapaw na ilog ang biktima habang tinukoy lamang sa pangalang Pedro. At isa pa ang iniulat ding nawawala sa barangay Marayag, Lupon sa nasabing lalawigan. Iniulat naman ng Compostela Valley Provincial Police ang pagkasawi sa landslide ng 4 katao, 10 ang sugatan at 5 pa rin yung nawawala. Mapaw din po mga ilog sa Compostela at New Bataan, saan hindi madaanan ng masakyan ang barangay Ngan, Tamiya at Mapaka.
pawang sa bayan ng Compostela, Maragusan patungong Budalan at Lusbimin, Barangay Katipuan, ngayon din ang poblasyon at Barangay Inambatan sa Lower Ulip, Mongkayo. Dalawa naman ang iniulat na nawawala sa Caraga, kung saan isa rito si Julito Agatia na tinangay ng malakas na agos habang tumatawid sa may Asiga River sa bayan ng Santiago, Agusan del Norte, at Michael Paran, 14 anyos, na inano din ng tubig sa may Mate River sa Taganuan, Surigao del Norte. Katalapo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabuang 26,801 na pamilya o 132,879 individual sa 10 probinsya sa Mindanao ang apektado ng umiiral na LPA. Ilang kalsada sa Caraga, Davao Region sarado bunsod ng sama ng panahon. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Dahil sa sama ng panahon, ilang lansangan sa Caraga at Davao Region ang hindi muna madaraanan ng mga motorista. Ayon sa Department of Public Works and Highways sa Caraga ay nagkaroon ng landslides, road slips at pagbaha kung kaya't isinara sa mga motoristang NRJ Cuevas Bislig Road, Asuncion San Isidro Laac Veriela Road, SDCR Norcia Section, Gamot San Miguel Bayugan Road, Payasan Los Arcos at SDCR Mayhay Bislig City. Sarado din ang ilang kalsada sa Davao Region, kabilang na dito ang NRJ Barobo Agusan del Sur boundary, SDCR San Vicente Barobo Section, NRJ Awaliang Road at Anibongan Section. Kasunod ito, inatasan na ni DPW Secretary Rogelio Singson ang DPWH Regional at District Engineering Offices na agad na magsagawa ng clearing operation sa mga nabanggit na lugar. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang militar ay tumutulong na rin sa pagbigay po ng ayuda sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Tumutulong na rin ang militar sa pagbibigay ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng walang patid na pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ayon kay Eastmincom spokesperson Captain Alberto Caber, itinag-utos na ni Eastmincom Commander Lieutenant General Ricardo Rainier Cruz III ang pakikisa ng kanyang mga tauhan sa pagsasagawa ng rescue operations. Dahil dito nakakalat na ngayon ang mga sundalo mula sa 60, 67, 28 at 27th Infantry Battalion ng 10th Infantry Division para tumulong sa lokal na pamahalaan upang matulungan ang pamilyang apektado ng pag-ulan sa mga lugar ng New Correia, Davao del Norte at sa mga munisipyo ng Tarragona, Boston, Katiil, Baganga, Caraga at Manay, mga lugar sa Davao Oriental. Habang ang mga evacuees naman sa Trento, Bunawan, Beruela, Santa Josefa, Rosario at San Francisco sa Agusan del Sur. Munisipyo naman ng Bislig at Tandag sa Surigao del Sur, munisipyo ng Tubod, Sison, Mainit, Alegria, Gikawakit, Claver, Bacawal at Taganan ng Surigao del Norte ay tinutulungan na rin ng mga sundalo kasama na ang PNP at mga volunteers. Sa kabuuan, 14 na munisipyo ang apektado ng pag-ulan sa Region 13 habang 15 munisipyo rin sa Region 11. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Isang tulay sa Lanao del Norte naputol dahil po sa walang tigil na pag-ulan. Sama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. Radyo mo nationwide. Dahil sa walang tigil na ulan, naputol ang tulay ng Napo, Linamon, Lanao del Norte alas 10:30 kagabi. Nagsilikas ang mga residenteng malapit sa tulay matapos gumuho ito at umapaw ang tubig baha. Ayon sa impormasyon na nakalap ng RMN Iligan sa mga residenteng nakatira sa nasabing lugar, bigla na lang umanong gumuho ang tulay matapos sinampas sa malakas na tubig sa dagat. Dahil sa pagguho ng tulay, pinabalik sa kanilang ruta ang mga sasakyan palabas ng Lanao del Norte at papuntang Iligan City. Maliban dito, binaha na din ang ilang barangay sa lungsod ng Iligan. Dahil na rin ito sa walang tigil na pag-ulan na nagsimula pagkahapon ng hapon at hanggang ngayong umaga. Dahil dito, idineklara na ni Mayor Celso Rehencia na walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan ngayong araw dito sa lungsod ng Iligan. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Jenner Cabanday, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Headlines.
Hawak na po ngayon mga kasama ng National Bureau of Investigation na may impormasyon mapagtuturo kay David Tan, tinuturong utak ng rice smuggling sa Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, hawak na ng NBI larawan ng suspect si David San Bangayan alias David Tan at alam na rin ng ahensya ang address nito. Kilala na rin anya ng NBI ang mga koneksyon ni Bangayan pero naghanap pa sila ng mga testigo laban dito. Si Bangayan ang sinasabing pinanshare ng mga peking kooperatiba na may naka-corner ng rice import permit sa ilalim po ng Administrasyong Aquino. Una na napaulat na isang dating opisyal ng Bureau of Customs ang nagsabing na pagbigay na ng 6 billion pesos si Bangayan sa mga opisyal at empleyado ng kawanihan kapalit po ng pagpupuslit na may imported na bigas mula sa iba't ibang pantalan sa nakalipas na 2 taon. Naghain ng ang mga militanteng grupo ng kanilang inamyendahang petisyon sa Supreme Court laban sa dagdag singil ng Manila Electric Company o Meralco. Nakapalugpo dito ang kahilingan ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan Party List na pigilan muna ang generation companies o GenCos sa paniningil na mataas na generation charge sa Meralco habang wala pang pinalang desisyon ng Korte Suprema sa power rate hike. Ano nang pinigil ng SC ang higit sa 4 na pisong kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente natin sa pamagitan po ng temporary restraining order. Binigyan din pa ng mga petitioners sa SC na ang publiko mahirapan kapag piniyagan ng paniningil ng mataas na generation charge ng GenCos dahil ipapasa na ito sa Meralco o ipapasa rin ng Meralco sa mga consumers. Sa inihaing amended petition, isinama na rin ng petitioner sa kaso ang Philippine Electricity Market Corporation, SEM Calaca Power Corporation, Masinloc Power Partners Corporation, Thermal Luzon Incorporated, San Miguel Energy Corporation, South Premier Power Corporation at Therma Mobile Inc. Alusunod na rin sa naging kautusan ng SC. Hindi daw dapat mabahala mga consumers sa banta na mauwi sa rotational brownout ang 60-day na pagpigil ho ng Supreme Court sa malaking tasingil ng Manila Electric Company o Meralco. Yan naman ay ginit ni Brother Pete Ilagan, presidente ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc. o NASICOR sa interview muli ng RMN. Ayon kay Ilagan, matapos maningil ang Meralco, lumalabas naman ang paniningil ng generation companies. Ibig sabihin, may paglabag-an ang Meralco dahil ipinapasa nito ang kanilang mga bayarin sa mga consumers. Higit pa nito na habang tayo'y nagbabayad ayon sa paniningil ng Meralco, wala tayong dapat daw ikabahala. Tayo naman ay hindi dapat mabahala. Kapag ay merong namang mga batas na nagkakalob ng proteksyon sa atin. Nakikita natin ngayon na tayo ay tama. Pagkatapos maningil ng Meralco, pagkatapos silang implement yung pagtataas noon sa ating November-December billing, ngayon lamang lumalabas ang paniningil ng mga planta at ng NGCP. Ibig sabihin, lumabag talaga sa batas ang Meralco na pinabayaan ng ERC sapagkat ang Meralco ay naniningil na nang hindi niya pa naman binabayaran yung kanyang obligasyon. Ipinagutos ng Sandigan Bayan ang pagbawi sa pamahalaan ng mga alahas ni dating First Lady at ngayong Ilocos Congresswoman Imelda Marcos na napapabilan sa Malacanang jewelry collection. Sa 33-page summary judgment na nilabas ng Special Division, kinatigan ito ang forfeiture case na inihain po ng PCGG noon pang Disyembre 17, 1991. Sa desisyon, idineklara ill-gotten wealth ang nasabing alahas at pagmamayari na ito ng Republika ng Pilipinas. Nabigo umano si Marcos na patunayan sa korte na legal ang pagkakabili niya sa mga ito. Nagkakalaga ng $110,000 hanggang $153,000 ang koleksyon ng alahas na naiwan sa Malacanang ng mga Marcos sa sagsagan ng EDSA People Power 1 kung saan bahagi pa lamang ito ng 3 jewelry collection ng dating First Lady. RMN News Nationwide. Mahigit 20 OFWs mula sa darating po ngayong araw. Alamin natin kung saan mga galing ito sa report ng kasamang Joyce Adra. RMN Report. Ano pag alas 4 mamayang hapon dadating sa Naiyawan ang 21 Filipino health workers mula sa Sanaa, Yemen. Ang naturang OFWs ay nagpasya ng umuwi ng Pilipinas sa harap ng kaguluhan sa Yemen. Sa una nang napatay sa suicide attack sa nasabing bansa
ang 7 Pinoy medical workers kabilang na ang isang doktor. Sa ngayon ay mahigit 2,000 pa ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Yemen. Kasama mo sa Naiya Joyce Adratatak RMN. Radyo mo, Nationwide News. Mga kasama, kinilala po ang Pilipinas bilang Best Tropical Island Destination sa prestiyosong pahayagan sa China na Shanghai Morning Post. Ang mananalo'y pinili binase sa kategoryang Travel Industry batay sa consumer survey katuwang ang ShanghaiQQ.com, isa sa pinakamalaking social media platform doon. Bilang sa mga dumalo sa Shanghai Morning Post Tourism Awards 2013 sina Consul General Charles C. Jose, Philippine Tourism Office's Tourism Attaché Gerard Panga at Mr. Neil Ballesteros. Bukod sa Pilipinas, natanggap din ng individual citation ang Switzerland, Hong Kong, New Zealand, Canada, France, United Kingdom at South Korea na tinanghal bilang most popular destination para pa rin sa mga Chino. RMN News. Alam pa rin hanggang ngayon ng otoridad ang sanhin ang nangyaring pagsabog sa Laoshan Village sa China. Tapos masaway 14 katao, 7 ang sugatan doon. Naganap sa probinsya ng Guizhou ang insidente. Ipamalaman ko ang iba pang detalye sa pagsabog. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Yung narinig muli ang numero 1 ng RMN News nationwide. Umaga ng Martes ngayon mga kasama, sa 14 na Enero 2014. Yan po sa mga taga Cagayan de Oro. Susunod na dyan, sila kasama Michelle Mesias at Noy Lucente sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro, DXCC 828. Panoorin natin naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 7:17 na umaga. RMN